Hi, ako nga pala si Bench, isang EPS worker dito sa bansang South Korea. Ito yung sample ng trabaho ko dito, press machine. Gumagawa kami ng mga circuit breaker. Na-explain ko na to dati sa mga vlog ko, kaya hindi ko napapahabain. Gusto ko lang iparating sa inyo lahat ng meron ako ngayon. Pinaghirapan ko. Walang madali, walang shortcut, bawat pagod, bawat puyat, bawat sakripisyo. Lahat yan ay may dahilan. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko binabalanse ang buhay ko sa trabaho, sa gym, at sa negosyo. At bago yan, paki-follow naman sa page ko para sa gym ang Bench Fitness Gym. Ito yung page ko, makikita mo dito yung mga mahilig sa workout at sa pag-gym. Negosyo ko sa Pinas, ang gym business. Jcas Tip Silogan naman para sa silogan at gustong mag-chill or unwind. Check nyo po sa page, nasa 300 mahigit pa lang kasi 3 days open pa lang siya ngayon. Follow for more. Thank you. Alam nyo ba, habang ang mundo ay nagkagulo dahil sa giyera at krisis, may dalawang klaseng tao dyan. Yung isa, yung sumusuko, at yung isa naman ay lumalaban. Ako mas pinili kong lumaban. Nandito ako ngayon, nasa trabaho, panggabi, pagod, oo, sobrang inantok. Pero bawal tamarin, hindi pwedeng huminto. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang sakto lang. Kailangan mong higitan. Kasi habang ikaw nagpapahinga, may ibang kumikilos para sa pangarap nila. Kaya ako, kahit mahirap, tuloy lang. Fast forward, nakasingit ako ng tulog. Siguro mga 4 hours. Hindi man sapat, pero kailangan. Kumain lang ako ng konting carbs, panggasolina ng katawan. Hindi para magpahinga, kundi para lumaban ulit. Pagkatapos, rekta na agad sa gym. Opo, kahit may pasok ulit mamayang gabi, ganito talaga. Kasi ang katawan po nandin yan. Hindi lang ang trabahong binubuo ko, pati sarili ko. Hindi natin maikakaila ang mundo parang gulong-gulo. May mga gera sa iba't ibang bahagi ng mundo. At kahit malayo tayo, ramdam na ramdam pa rin natin ang epekto. Hindi lang ang bala, sundalo ang nakaapektuhan, pati ekonomiya. Trabaho at araw-araw na pamumuhay ng bawat tao. Tumataas sa presyo ng bilihin, gas, pagkain, lahat halos apektado. Kaya tayong mga ordinaryong tao, lalo na tayong mga OFW, mas kailangan nating kumayod. Hindi na pwede yung PTEX lang, hindi na pwede yung bukas na lang. Kasi habang may krisis, mas tumitindi ang laban sa buhay. Dito mo rin makikita kung sino yung tunay matibay. Yung kahit nahihirapan, hindi sumusuko. Yung kahit pagod na, tuloy pa rin. Kaya ako, ginamit ko tong sitwasyon na to bilang motivation. Na imbis na matakot, mas lalo akong nagsusumikap. Kasi sa dulo ng lahat na to, yung mga hindi sumusuko, sila yung aangat. Ito ang buhay ko. Isang factory worker dito sa South Korea. Hindi madali, malayo sa pamilya, pagod sa trabaho, kulang sa tulog, pero may pangarap. Na isang araw, hindi lang ako empleyado. Magiging negosyo na ang magtatrabaho para sa akin. Ito na ang routine ko araw-araw. Trabaho, gym, negosyo. Paulit-ulit. Walang excuses. Walang reklamo. Kasi bawat araw na ginagawa ko to, isang hakbang papalapit sa goal. Hindi man mabilis, pero sigurado. Kung gusto mo ring umangat sa buhay, simulan mo sa disiplina. Hindi kailangan perpekto. Ang kailangan mo, consistency. Habang andito ako sa gym, marami akong naisip. Hindi lang ito basta pagbubuhat ng bakal. Para sa akin, mas malalim pa dito. Dito ko tinatakas ang pagod, yung stress, at lahat na inisip ko sa trabaho. Sa bawat buhat, parang binubuhat ko rin yung mga pangarap ko sa buhay. Hindi madali at lalong hindi maging madali maging OFW. Pagod ka na sa trabaho pero pipiliin mo pa rin pumapasok sa gym. Bakit? Kasi alam ko hindi lang katawan binubuo ko dito eh. Binubuo ko rin yung future ko. Disiplina, consistency, sakripisyo, yan ang tinuturo sa akin ng gym araw-araw.
At isa pa sa dahilan kung bakit ako motivated, ito rin yung nakikita kong magiging negosyo ko sa Pinas. Hindi lang basta gym, kundi isang lugar kung saan makaka-inspire din ako ng ibang tao. Yung tipong mula sa pagiging empleyado dito sa South Korea, magiging inspirasyon ako sa ibang pag-uwi. Balang araw, yung pinaghihirapan ko ngayon, magiging puhunan. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mga pamilya ko at sa mga taong gustong matulungan. Kaya kahit pagod na ako, hindi ako tumitigil. Kasi alam ko lahat ng pawis na to may kapalit. At hindi ilang katawan binubuo ko dito. Kinabukasan ko rin. Habang may konting oras pa bago matulog, inasikaso ko muna yung negosyo ko. Mabilis ang update, check ng page, reply sa mga messages. Kasi kahit malayo ako, kailangan gumalaw pa rin ang negosyo. Hindi pwede iasa lang sa iba. Kailangan hands-on. This is Tito Bench. Follow for more.